Labas po ng Immigration Lockout Bulletin Order ang Department of Justice laban kay Attorney Harry Roque. Mga kababayan, sinasabi ni Attorney Harry Roque na ito po ay isang political harassment. Ito po ay political witch hunt dahil kilala po itong si Attorney Harry Roque sa isa sa pinakamatinding kritiko ni Marcos Jr. At sa mga kinikritics po ni Attorney Harry Roque ay itong banta sa gyera, ang issue po sa West Philippine Sea na mukhang hindi gustong solusyonan ni Marcos Jr. Ang flood control, ayuda na mukhang naging scam na rin, mga kababayan po natin. At syempre, yung pagta-travel ni Marcos Jr. na wala namang return investment na nangyayari. At ang isa sa pinakamatindi sa lahat, ang itong paggamit umano ng white powder substance, illegal na pulburon ni Marcos Jr. Kamakailan lang mga kababayan po natin ay kinunikta rin ang pangalan ni Attorney Harry Roque sa umano'y issue po ng POGO. Ito yung illegal operation ng Philippine Offshore Gaming sa ating bansa, sa Porac, Pampanga. Nagharap ito sa Senado at House of Representatives. Nagpaliwanag ito patungkol sa kanyang side sa iba't ibang issue. Napaliwanag na maayos po ito ni Attorney Harry Roque. Ngunit mukhang ang mga kritiko at ito mga kakampi po ng ating presidente, mukhang gusto nilang idiin po itong si Attorney Harry Roque. Kaya hindi nila pinapakinggan ang mga legal na paliwanag po nito at naghanap sila ng ibang isyo na madidiin po itong si Attorney Harry Roque. Ngunit habang ino-oppress, habang tinatakot umano itong si Attorney Harry Roque, ay lalo po itong magsasalita. Ang lumabas na International Lookout Bulletin Order. Sir, immigration. Immigration Lookout Bulletin. Again. Yes, sir. Go ahead. Ulit. Okay, so we can confirm that an Immigration Lookout Bulletin Order has been issued by the Department of Justice to the Bureau of Immigration. May 12 po na pangalan doon. Ibig sabihin po, yung 12 na individuals na yun ay mamamonitor yung outbound and inbound travel ho nila. So, imomonitor po yung paglabas at pagpasok ng mga kasama sa listahan ng ILBO or Immigration Lookout Bulletin Order. At isa po sa nakapangalan doon, mga kababayan po natin, ay si Attorney Harry Roque at ang daris po ay mga Chinese national na umanay sangkot po sa operation ng illegal na POGO. Ngunit, ang lahat na allegation na ito ay sinagot po ni Attorney Harry Roque. Isang balita na yung pangalan ko ay isinama ng Secretary of Justice ng aking mabuting kaibigan na si Boying Remulla Mabuting kaibigan, pero traidor, nakaaway. sa isang Immigration Lookout Bulletin. Ano ba itong Immigration Lookout Bulletin? Ibig sabihin nito, pag ikaw ay tatangkang umalis ng Pilipinas, magbibigay alam sa mga kinakakulan at sa mga otoridad. Dahil daw, ako daw ay isa sa mga persons of interest na iniimbestigahan pagdating sa Lucky South. Well, alam niyo po, tingin ko po ito ay isang persecution, isang panunupil. Dahil ako po ay napaka-ingay na kritiko ng gobyerno na humihingi ng kasagutan kay Presidente sa katanungang, adik ka ba? Dahil unang-una, si Presidente Duterte nagsabi, may kilala akong kandidato para presidente noong ako'y mayor sa Davao na nagpupunta ng Davao at gumagamit ng pinagbabawal na gamot. Nako po, kaya mainit talaga ang dugo nila dito kay Attorney Harry Roque dahil napakatinding kritiko ito, mga kababayan po natin. Pero kung papakinggan po natin, wala namang masama sa mga allegation ni Attorney Harry Roque dahil ito po ay mga pagtatanong din. Tinatanong niya at gusto niyang sagutin po ni Marcos Jr. Samantala si Marcos Jr. ay patuloy po ito na nananahimik hanggang ngayon, mga kababayan po natin, sa isyu ng pulburon. Tapos, nung maisog rally na last January sa Davao, sinabi na niya, yan ay ang ating presidenteng Bongbong Marcos Jr. Matapos yan, nandyan si Agent Morales. Ayun. Na noong 2012, medyo kasabay noong panahon na naging mag-un si Cathy Binag at saka si Congressman Tony Boy Florendo ay meron daw confidential agent. Nako, lahat konektado, mga kababayan po natin. Mahirap lusutan ito. At kita natin ngayon ang mga troll, mga bayaran, mga ensaymada vloggers ay galit na rin po kay Cathy Binag. At syempre dahil pinatutuhanan po ni Attorney Harry Roque ang pagkakaibigan ni Tony Boy at ni Marcos Jr.
Dahil itong si Attorney Harry Roque pala ay personal niya rin kilala itong si Tony Boy Florendo at itong si Cathy Binag. Oo, mga kababayan. Gumagamit ng pinagbabawal na gamot ang ating presidente. Sinundan pa yan ng mga sinasabi ni dating Senator Nicky Cosseteng Ayun. na dahil pareho silang alta at umiikot sa parehong sosyedad, alam nila na as a matter of general information na gumagamit ng gamot na pinagbabawal ang ating presidente. And then, haya na ang hagupit ng video, the Pulboronic video presented by Maharlika Boljakera na ang balita ko po ay fully authenticated. Bukod pa doon sa ginawa kong authentication na ginagamit yung computer app na Deepware. At, siyempre, lumabas nga yung testimonya ni Cathy Binag. Kung kayo may dudal pa doon sa video, ngayon, merong eyewitness na hindi napresenta ni Agent Morales. Yun ang sinasabi natin dito, mga kababayan po natin. Dahil hindi nila kayang ipaliwanag itong mga tirada at batikos po ni Attorney Harry Roque, ang ginagawa nila ngayon ay gusto nilang patahimikin itong si Attorney Harry Roque. Ang tanong, kaya ba nila? Kasi nakikita ko dito kay Attorney Harry Roque, habang ino-oppress, habang tinatakot, ilalo pong tumatapang. At lalo nagkakaroon ng lakas ng loob na magsasalita. Ito, siya ay eyewitness na 5 beses niyang nakita ang presidente gumagamit ng pulburon over a period of 10 years. Hindi lang yun. Abay, na-shock ako. Dahil ang sabi pa niya, nung una niyang na-meet ang ating First Lady Lam, inoffer pa siya ng pulburon. At nung sabi niya, hindi ako gumagamit niya, Ibang klase. medyo nataranta. Ano ginagawa mo rito? Ayan. At kahapon, doon naman sa programa ni Lorraine Badoy, sinabi rin ni Cathy Binag, hindi lang ang presidente, hindi lang ang First Lady, pati pa raw si Congressman Sandro Marcos ay No po, mga kababayan po natin. Kaya palagay ko kailangan din na magsalita po itong si Sandro Marcos, at kung kinakailangan siguro nakasama siya, ang kanyang ama at ang kanyang nanay na magpa-pulburon test gamit po ang kanilang hair follicle. So baka kinakailangan po yan dahil kung hindi na siguro kailangan itong si Lisa, baka kailangan po itong si Marcos Jr. at ang kanyang anak na Sandro dahil dito sa allegation po ni Cathy Binag para mapatunayan nila na hindi totoo itong mga allegation. Pero syempre dito kay Bongbong Marcos talaga ay napakarami na po yung pinapakitang patunay. No? Pati nga po yung dokumento ni Jonathan Morales, itong video na nag-present ni Marlica na sinasabi nilang AI. At kalaunan po ay sinabi naman na hindi po AI, mismo yung Mita ay ibinalik po yung mga videos na idinilit dahil sinasabing hindi daw ito totoo at isang deepfake. Ngunit napatunayan po na hindi po ito deepfake at nagpakita po sila ng patunay certification sa Mita kaya ibinalik po ito ng Mita. So ngayon kalat na naman muli itong pulburon video ng umano'y si Bongbong Marcos. Kaya palagay ko, mga kabayan po natin, ang dahilan kung bakit pilit po pinapatahimik ngayon itong si Attorney Harry Roque ay dahil po dito sa kanyang pagiging maingay at matapang na kritiko, mga kababayan. Nakita niyang gumamit ng pulboronic. Di ba ako ang pinakamaingay dito sa Pilipinas? Sabi ko sa nga maisog na dapat panindigan ang karapatan ng taong bayan sa impormasyon na nakakaapekto sa kanilang pang-araw-araw na buhay. At dahil ang pagiging bangag ay makakaapekto sa desisyon kung tayo bilang mga Pilipino ay mamamatay sa gera na wala naman tayong interes, dapat malaman na natin ang tunay na estado ng pag-iisip ng Pangulo. O bakit hindi yan harassment? Unang-una, wala pong ebidensya na napapakita sila na ako'y may kahit anong kinalaman sa Pogo. Anong sinasabi nila? Sinamahan ko daw yung Kasiong para nga humingi ng gives, yung pagkakataon na bayaran yung pagkakautang dahil na-dispalkuhan ang kumpanya ng Lucky South na gives. Hindi man ako nakiusap para sa lisensya, no? Anong connection ko dyan sa Pogo? Pangalawa, hindi nga kinakailangan ng lisensya ng Pogo noong mga panahon na yun dahil meron pa siyang lisensya. Legal siya. At pangatlo, 1 taon ko na mahigit nakakilala si Kasiong na whirlwind. At 2 weeks after nung meeting sa PAGCOR, nagkaroon nga ng kaso. At ako ang pumasok na abogado sa Court of Appeals, sa Regional Trial Court, at saka sa Metropolitan Trial Court para po sa whirlwind. At ang relasyon lang ng whirlwind at Lucky South, sila nagpapaupa
at nagbibigay ng serbisyo sa Lucky South. O yung pugante raw sa Baguio na bahay. Well, ano naman kinalaman ko doon? Meron mang umupa na babae, meron namang papel na siya ay legal sa Pilipinas, na kapag ikaw kasi nakakuha ng Alien Certificate of Registration, pasado ka rin sa NBI clearance. So ayan po ha, at malinaw po kung papakinggan lang po nitong mga medyo may katangahan po na mga supporters po na makakabilang parlor at makakaliwang parlor ay napakalinaw po itong paliwanag ni Atty. Harry Roque. Na wala po siyang kasalanan dito, wala po siyang involvement dito sa operasyon ng illegal na pogo. At hindi rin po siya abogado. At isinama ang kanyang pangalan. Ang kini-question niya nga, bakit isinama sa ELBO or Immigration Lookout Bulletin Order ang kanyang pangalan? In a way, yan po ay hindi naman makakapigil sa pag-travel ng isang tao o ng isang individual kagaya ni Atty. Harry Roque. Yan naman ay para malaman lang kung saan yung pupuntahan. Baka kukunin lang ang details kung saan ka pupunta kung sakali ikaw ay lalabas. Kung papasok naman, ganoon din po yung ginagawa. Pero ang sinasabi nga na ang ibang mga Chinese national ay nakalabas na umano sa ating bansa. So wala siyang kahit anong krimen. At hanggang ngayon naman, walang krimen yung babaeng yon. Malay ko ba na meron palang pugante siyang patitira doon sa bahay na yun? O di ba? Pero sabihin na nga natin yung pinagpipilitan nila na ako daw ay nag-abogado sa Lucky South. Ang tanong, ano ngayon? Kasalanan bang Pahiya pa mag-abogado? sila. Hindi ba ang sabi ng Korte Suprema, pati yung mga pinakakarumal-dumal na kriminal, dapat meron silang abogado. Dahil ang mga abogado, ang kanilang obligasyon, ang aming trabaho ay masiguro na lahat ng karapatan ng lahat ng mga mamamayan at tao sa teritoryo ng Pilipinas ay nare-respeto at pinapatupad ang karapatan. Ayun. So, nasagot lahat ni Atty. Harry Roque. Yung mga katanungan at ang mga kini-question at ang pinagdududahan ng kanyang mga kritiko. Malinaw po, intindihin niyo po ng maayos sa kanyang paliwanag dahil napakalinaw po na hindi siya kailangan umano isama dito po sa Immigration Lookout Bulletin Order na ipinalabas ni Boying Rimulya. Mga kababayan, si Boying Rimulya ba ay nagagamit din ngayon? Ang Department of Justice nagagamit din ba ng nasa administrasyon ngayon? Kasi ang PNP nakita po natin at DILG nagagamit na po 'di ba sa kanilang ginagawang panghaharas sa Davao, mga miyembro ng Kingdom of Jesus Christ tinatakot po nila at ngayong araw lang, I think ngayon or kagabi ay pinasok po ang isang farm naman ng Kingdom of Jesus Christ na nandun po yung mga missionaries, nandun po yung mga farmers, may mga bata, matatanda at tinutukan po sila lahat ng barel. So, ganyan na po ngayon ang pulis po natin at ang Department of Justice. Mukhang ginagamit ng administrasyon ito. So, dapat sundin nila ang kanilang sinumpaang tukulin na to protect and to serve. Pero ngayon, mukhang sila ay nagagamit na rin. Mga kababayan po natin, abangan po natin ang mga susunod pang update. At ayon kay Atty. Harry Roque ay hindi naman po siya lalabas ng ating bansa. Maraming salamat and God bless po sa inyong lahat, mga kababayan.